Ang kasabihan ng ibang mga tao ay mag-ingat ka daw kapag isang seaman ang iyong mapapangasawa. Mga manloloko daw kasi ang iba dito at karamihan ay may mga kabit sa barko. Seaman loloko nga kung tawagin ng iba. Ngunit ang bagay na ito ay isang kasabihan lamang dahil kung minsan ay ang mga seaman pa ang niloloko ng kanilang mga asawa. Kung ganon ay tunghayan mo ang istoryang ito na tiyak ay kapupulutan mo ng aral. Nagkakilala si Andrew at Christina sa isang kasiyahan. Kaibigan kasi ng pinsan ng binata ang dalaga at ipinakilala nito sa kanyang babae. Simula din sa araw na yun ay nagkausap sila at nang lumipas ang 3 buwan ay naging silang dalawa. Christina, tara, punta tayo sa aming bahay. Gusto na kasi kitang ipakilala kay nanay. Nakangiting paanyaya ni Andrew. Masayang masaya naman ang babae dahil ang kasabihan ay seryoso sa iyo ang isang lalaki kapag ipinakilala ka nito sa kanyang mga magulang. Kinakabahan ako, Andrew. Baka hindi ako magustuhan ng nanay mo. Sagot ni Christina. Huwag kang matakot dahil mabait si nanay. At sa totoo lang, ay gusto niya nga akong magkaroon ng nobya. Natatawang sagot ng binata. Nang dahil doon ay pumunta na sila sa bahay ni na Andrew. Talagang hindi malaman ni Christina ang kanyang gagawin dahil talagang kinakabahan ito. Nay, si Christina nga po pala. Siya po ang aking nobya. Pakilala ni Andrew. Magandang umaga po, tita. Masaya po ako na makilala kayo. Dagdag ng babae. Andrew, mabuti naman at nagkaroon ka na ng nobya. Sige, pumasok kayo sa loob ng bahay at ipagluluto ko kayo ng merienda. Nakangiting sagot ni Aling Lorna. Nang dahil doon ay nakahinga ng maluwag si Christina. Tama nga ang kanyang nobyo na mabait ang nanay nito. Higit sa lahat ay magaling mag-asikaso ng bisita at kung ano-anong kwento upang malibang silang dalawa. Alam mo ba, Christina, matagal ko nang gustong magkanobya ang aking anak. Ikaw pa lang ang babae na dinala niya dito. Masayang kwento ni Aling Lorna. Si Christina naman ay hindi pa makapagsalita dahil talagang nahiya ito sa nanay ng kanyang nobyo. Lumipas ang 1 taon ay pinangakuan na ng kasal ni Andrew ang kanyang nobya. Christina, handa ka bang makasama ako sa panghabang buhay? Pangakong ikaw lang ang babaeng mamahalin ko at pangakong magiging tapat ako sa iyo kahit hindi mo ako makakasama. Tanong ni Andrew. Napatalo naman ang binata nang dahil sa sagot ng dalaga. Tinanggap nito ang alok na kasal, ngunit kailangan nito magtrabaho upang mangyari ang bagay na yun. Handa akong pakasalan ka, Andrew, at pangako ko rin sa iyo na magiging tapat ako. Masayang sagot ni Christina. Pero Christina, magtatrabaho muna ako sa barko para makaipon ako ng pera. At sa aking pag-uwi ay agad kitang pakakasalan. Pangakong bibigyan kita ng isang masaganang buhay. Paliwanag ng binata. Nang dahil doon ay napagdesisyonan nila na sa bahay na ng binata tumira si Christina habang si Andrew ay nagtatrabaho sa barko. Nay, dito na po titira si Christina at kayo na po ang bahala sa kanya. Huwag po kayong mag-alala dahil palagi naman po ako magpapadala ng pera. Sabi ni Andrew sa kanyang nanay. Wala naman itong problema kay Aling Lorna dahil mas mabuti nga ito para palagi siyang may kasama. Lumipas ang 1 buwan ay umalis na ang binata para magtrabaho sa barko. Halong saya at lungkot ang kanyang nararamdaman dahil matagal niyang hindi makakasama si Christina at ang kanyang ina. Ngunit ang iniisip na lamang ng binata ay gagawin niya ito para magkaroon sila ng magandang kinabukasan. Simula noon ay si Aling Lorna at Christina na lamang ang magkasama sa kanilang bahay. 1 linggo pa lamang ang lumilipas, ngunit napansin ng matanda na parang may kakaiba sa dalaga. Christina, pwede bang tulungan mo ako maglaba? Sumasakit na kasi ang aking likuran. Pakiusap ni Aling Lorna sa kanyang magiging manugang. Saglit lang po at nanonood lang po ako ng TV. Hindi pa po natatapos ang aking pinapanood, sagot ni Christina. Ngunit lumipas ang ilang oras ay nakatapos na ang matanda sa kanyang ginagawa. Ngunit ang dalaga ay patuloy pa rin nakahiga sa sopa.
Maghapon itong hindi gumagawa ng gawaing bahay at palaging nanonood ng mga pelikula. Para bang si Aling Lorna ang naging katulong doon at si Christina ay pasarap buhay lamang. Ang matanda ang gumagawa ng lahat ng gawaing bahay. Ito ang nagluluto, naglalaba at naguhugas ng pinggan. Samantalang ang dalaga ay tatayo lamang tuwing may pagkain na ang nakahain sa mesa. Christina, tulungan mo naman ako minsan sa mga gawaing bahay. Matanda na ako at mabilis nang mapagod. Noong nandito si Andrew ay palagi niya akong tinutulungan. Mahinahong sabi ni Aling Lorna. Nagulat naman ang matanda nang sumagot si Christina. E di sana, hindi niyo pinayagang umalis ang inyong anak para hindi kayo nagrereklamo sa akin. Bahay niyo naman to, kaya dapat ay kayo ang naglilinis. Nakasimangot na sagot ng dalaga. Christina, tama ba ang aking narinig? Hindi mo ba ako iginagalang? Tanong ng matanda. Aling Lorna naman kasi, hindi naman ako isang katulong dito para utos-utusan niyo. Ako po ang nobya ng inyong anak, kaya wag niyo po akong utusan. Kung gusto niyo, ay kumuha po kayo ng kasambahay para may katulong kayo sa mga gawaing bahay. Sagot ni Christina. Simula sa araw na ito ay nag-iba ang tingin ng matanda sa kanyang magiging manugang. Pangit pala ang ugali nito at higit sa lahat ay tamad. Nagpapakitang tao lamang ito noong nandito pa si Andrew. Ngunit na magtrabaho ang kanyang anak sa barko ay lumabas ang tunay na ugali nito. Lumipas ang isang buwan ay nagpadala ng pera ang binata sa kanyang nanay at sinabi nito na hatian na lamang nito ang kanyang nobya. Ngunit hindi binigyan ni Aling Lorna ng pera si Christina matapos malaman ng matanda na kung ano-anong bagay lamang ang gusto nitong bilhin. Gusto nito ng mga bagong sapatos at bagong mga damit kahit hindi naman ito kailangan. Isang linggo ang lumipas ay tinawagan ni Christina si Andrew. Mahal, nagpadala ka na ba ng pera? Di ba, lampas isang buwan ka nang nagtatrabaho? Tanong ng babae. Oo, nagpadala na ako ng pera kay nanay at ang sabi ko sa kanya ay bigyan ka na lamang. Sagot ni Andrew. Pero hindi ako binibigyan ng nanay mo at sa totoo lang ay parang katulong ang turing niya sa akin. Palagi niya akong inuutusan ng maraming gawaing bahay. Sumbong ni Christina sa kanyang nobyo. Talagang tuwing tatawag si Andrew sa kanyang nobya ay kung ano-ano ang kanyang nalalaman tungkol sa kanyang ina. Palaging nagpapaawa si Christina at palagi nitong sinisiraan si Aling Lorna. Kaya simula noon ay pasikreto na rin nagpapadala ng pera si Andrew sa kanyang nobya upang magkaroon ito ng sariling panggastos. Sige, ako na ang bahala sa'yo. Huwag mong sasabihin kay nanay na nagpapadala ako sa'yo ng pera. Paliwanag ni Andrew. Sige, maraming salamat talaga. Pero hindi ko na talaga malaman kung bakit ganito ang turing ng nanay mo sa akin. Nasasaktan na ako, Andrew, at parang hindi ko na kaya. Paawang sabi ng dalaga. Magtiis ka lang at mabait naman talaga si nanay. Ewan ko lang ba kung bakit parang masama ang turing niya sa'yo. Siguro ay naninibago lang siya na may ibang kasama sa bahay. Simula kasi nang mawala si tatay ay kami na lamang dalawa ang magkasama sa buhay. Paliwanag ng binata. Talagang hirap na hirap si Andrew magtrabaho sa barko para lamang kumita ng pera. Mataas ang pangarap niya sa kanyang buhay at ang gusto niya ay ang magkaroon ng magandang kinabukasan. Gagawin niya talaga ang lahat para sa kanyang nanay at higit sa lahat ay desidido siyang mag-ipon ng pera para sa kasal nila ni Christina. Habang lumilipas ang panahon ay palala ng palala ang pag-uugaling ipinapakita ng dalaga kay Aling Lorna. Palagi na rin itong lumalabas ng bahay at hindi alam ng matanda kung saan ito nagpupunta. Kung minsan ay umuwi ng lasing at dumediretso na lamang sa kwarto upang makaiwas sa kanyang mga sasabihin. Naaawa na talaga si Aling Lorna sa kanyang anak dahil nagpapakahirap ito sa pagtatrabaho pero ayaw niya naman itong pakialaman sa kanyang nararamdaman. Kinabukasan ay kinausap nito ang dalaga. Christina, saan ka ba nagpupunta? Palagi kang umuwi ng lasing at kung minsan
ay hindi ka na dito natutulog? Tanong ni Aling Lorna. Ano ba yan? Ang dami niyo naman pong tanong. Siyempre, may mga kaibigan po ako at kailangan ko din naman pong sumaya. Huwag niyo akong igaya sa inyo dahil iba na ang panahon ngayon kaysa sa panahon dati. Sagot ni Christina sa matanda. Sa loob ng isang linggo ay halos araw-araw itong lumalabas ng bahay. Mabuti na lamang at may isang basurero ang nakapagsumbong sa kanya na palaging nakikipag-inuman si Christina sa ibang mga kalalakihan. Aling Lorna, nandyan po ba si Christina? Tanong ni Mang Berto. Wala siya dito. Bakit? Ano ang kailangan mo sa kanya? Tanong ng matanda. Gusto ko lang pong sabihin sa inyo na palagi ko po siyang nakikita na nakikipag-inuman sa isang grupo ng kalalakihan. Siya lang po ang nag-iisang babae doon. Sumbong ng basurero. Talagang nag-init agad ang dugo ni Aling Lorna nang dahil sa kanyang narinig. Kilala niya si Mang Berto sa pagiging isang mabuting basurero at hindi ito para gumawa ng isang kwento para siraan ng isang tao. Ganun ba? Maraming salamat, Berto. Sige, ako na ang bahala sa kanya at hindi ko sasabihin na ikaw ang nagsumbong sa akin. Seryosong sabi ni Aling Lorna. Ngayon ay nalaman na ng matanda kung saan pumupunta ang nobya ng kanyang anak. Isa itong malaking kalokohan kaya talagang hindi na niya palalampasin ang ginagawa ng babae. Lumipas ang ilang oras ay inabangan ng matanda ang pag-uwi ni Christina. Sa sandaling ito ay nakainom na naman ito ng alak. Christina, hindi ka ba marunong mahiya? Nagpapakahirap magtrabaho ang aking anak sa barko tapos makikipag-inuman ka lang sa ibang mga kalalakihan. Lumayas ka sa pamamahi ko at kung hindi ka lalayas ay kakalad ka rin kita palabas. Galit na sabi ng matanda. Nagulat naman si Christina dahil paano nalaman ni Aling Lorna ang tungkol sa bagay na ito. Ano po bang sinasabi niyo? Wala po akong alam dyan. Pumupunta lang naman po ako sa aking mga kaibigan at wala pong lalaki doon. Kinakabahang sagot ng babae. Pagkatapos noon ay dumiretso agad ito sa kanyang kwarto para matulog. Hindi malaman ni Christina ang kanyang gagawin dahil baka isumbong siya nito sa kanyang nobyo. Nang dahil sa pagmamatigas ng dalaga ay kinaladkad ito ni Aling Lorna papalabas ng kanilang bahay. Nakatikim din ito ng isang sampal dahil talagang galit na sa kanya si Aling Lorna. Ang kapal talaga ng mukha mo. Gusto mo bang isumbong kita kay Andrew? Lumayas ka na dito dahil hindi kita gusto para sa aking anak. Galit na sabi ni Aling Lorna. Nang dahil doon ay tumawag si Christina sa kanyang nobyo. Andrew, kinaladkad ako ng nanay mo palabas ng bahay. Pinapalayas niya ako sa inyo. Umiiyak na sabi ng dalaga. Nang dahil doon ay tumawag si Andrew kay Aling Lorna para itanong kung ano ang nangyari. Ipinaliwanag naman ng matanda kung bakit niya ito nagawa, ngunit hindi siya pinaniwalaan ng kanyang anak. Nay, mabait po si Christina at hindi niya po magagawa ang bagay na yun. Paliwanag ni Andrew. Ako ang nanay mo, Andrew, at nagsasabi ako ng totoo. Dismayadong sagot ni Aling Lorna. Basta Nay, pabalikin niyo po siya dyan at ako na po ang bahala sa lahat. Seryosong sabi ng binata. Maya-maya lamang ay muling bumalik si Christina sa bahay ng matanda. Walang magawa si Aling Lorna dahil ito na naman ang kinampihan ng kanyang anak. Akala niyo ba ay kakampihan kayo ni Andrew? Mahal niya ako at hindi niya ako kayang iwan. Natatawang sabi ni Christina. Lumipas ang isang linggo ay pasikretong umuwi ang binata para alamin kung totoo ba ang sinasabi ng kanyang ina. Pinuntahan nito si Mang Berto at tinanong kung saan palaging nagiinom ang kanyang nobya. Gulat na lamang ang lalaki nang makita niya si Christina at huling-huli niya ito na nakikipag-inuman sa isang grupo ng kalalakihan. Nakaakbay pa kay Christina ang isang lalaki at para bang ito ang kabit ng kanyang nobya. Talagang masama ang pakiramdam ni Andrew nang dahil dito kaya kinunan niya ito ng isang litrato. Lumipas ang ilang oras ay umuwi na si Christina, ngunit gulat na gulat siya nang makita niya si Andrew. Andrew, nandito ka na pala.
Hindi mo naman sinabi sa akin. Lasing na sabi ni Christina. Huwag kang papasok dito dahil kung hindi ay mapapahiya ka sa mga tao. Galit na sagot ni Andrew sabay ipinakita nito ang kanyang mga litrato. Talagang gulat na gulat si Christina sa kanyang nakita. Para bang nanlalambot ang kanyang mga tuhod at hindi makagalaw sa kanyang kinatatayuan. Andrew, kaibigan ko lang sila. Wala naman niyang mali siya. Kinakabahang sagot ng dalaga. Wala ka nang dapat na ipaliwanag. Si nanay pa ang gagawin mong masama. Kaya simula ngayon ay hiwalay na tayong dalawa. Galit na sabi ng binata. Nay, pasensya na po kung hindi po ako naniwala sa inyo. Pero nalaman ko po na kayo po ang nagsasabi ng totoo. Malungkot na sabi ni Andrew sabay yakap kay Aling Lorna. Lumipas ang 2 taon ay nagkaroon ng bagong nobya si Andrew. Mabait ito at higit sa lahat ay tinutulungan si Aling Lorna sa lahat ng gawaing bahay. Wala itong kahit na anong bisyo at mahilig lang itong magbasa ng kung ano-anong libro. Isang araw habang nagde-date ang dalawa ay bigla nilang nakita si Christina. Para bang wala ito sa sariling pag-iisip at tila payat na payat ang pangangatawan. Kaya nilapitan ni Andrew ang isang babae, sabay nagtanong kung ano ang nangyari sa babaeng ito. Ang kwento po ng mga tao ay ginamit siya ng isang lalaki at pagkatapos pagsawaan ay bigla na lamang iniwan. Kaya nagkaroon daw po siya ng problema sa pag-iisip, paliwanag ng babae. Nang dahil doon ay wala namang nagawa si Andrew, kundi ang kaawaan na lamang ang kanyang dating nobya. Masaya na siya sa piling ni Camille at balak nila magpakasal sa susunod na taon. Lumipas ang 3 buwan ay bumalik sa katinuan si Christina. Nalaman na lamang nito na may bago nang kinakasama ang dati niyang nobyo na si Andrew. Habang siya ay naglalakad ay nakita niya ang isang malaking bahay. Nalaman niya na dito na pala nakatira si Andrew at ang bago nitong nobya. Nakita niya rin si Aling Lorna na nagdidilig ng mga alaga nitong halaman. Ngunit wala na siyang ginawa at hindi na siya nagpakita. Alam niya naman kasi sa kanyang sarili na talagang nagkamali siya. Hindi siya naging tapat kahit na binigyan siya ng Diyos ng isang mabuting nobyo. Kaya ngayon ay lubusan ang kanyang pagsisi dahil sobrang swerte niya sana kay Andrew. Ngunit huli na ang lahat dahil may bago na itong minamahal. Isang aral ang natutunan ni Christina, ang maging magalang at maging tapat sa iyong kasintahan. Bilang isang asawa ay dapat kang maging tapat sa iyong kapareha. Dapat mong iwasan ang mga tukso na pwedeng makasira sa inyong relasyon dahil kung gumawa ka ng masama ay sa huli ay ikaw pa rin ang talo. Huwag mong unahin ang sarap dahil baka sa huli ay ikaw ang maghirap. Ikaw, anong natutunan mo sa istoryang ito? I-comment po sa baba ang iyong natutunan. At hanggang dito na lamang po nagtatapos ang aking istorya at sana po ay nagustuhan nyo ito. Please like, share, and subscribe and click the notification bell para lagi kang updated sa mga bago kong istorya. Muli ay maraming salamat po at God bless us all.